yung pagpapatuloy nilang isusulong ay ang programa nila, tatanggalin nila talaga sa pagka-vice presidente si Sara Duterte. Hindi simpleng bagay dito. Kung kaya ang ginawa nila ay ginamit nila ang Communist Party of the Philippines. Dito na China po natin. Huwag na natin lagyan ng Cheche-Brecho. Yan mga bayan black. Yan sila Franz Castro na yan. Yang Gabriela. At saka yung ano, yung parang tiklin na sumasayaw sa TikTok. Ano ba yan? Raul Manuel. Yung si Raul Manuel, ano ha? Yang pong mga yan ay full-fledged member ng Communist Party of the Philippines. Yung pong paggamit ng partido ng mga bayang black, yan po ay front lamang. Sapagkat hindi naman iboboto ng mga tao kung sila ay Communist Party-list. Hindi sila mananalo. Sapagkat noong pong 1986, after EDSA Revolution, nung maupo si Cory, kami nun, mga nagsilabasan kami nun, mga nagsibabaan kami nun sa underground, yung iba galing sa bundok, mga NPA kami nun. Sinubukan ng ilan sa amin na kumandidato na talagang sinagma ang NPA at CPP. Kung natatandaan nila yung mga kailan na rito, nagkaroon ng yung naging bantok na commander ng NPA na si Commander Dante, si Bernard Agustino. Tumakbo po yan. Nagtayo ng partido, yung partido ng bayan. Kumandidato siya. Hindi nanalo-talo. At doon mismo sa barangay niya, hindi yata mananalo. Ang ibig sabihin, ayaw ng isang bayanan ng komunismo. Ayaw po nila. Kaya, nung sila ay binanata ng gusto ni President Rodrigo Roa Duterte, nung pinupog sila, at nung magkaroon ng eleksyon, ng susunod na eleksyon, yung kanilang banner, yung pinaka-bandera nila, yung pinaka-nangungunang party list nila, yung bayan muna, bagsak na lalo. Sila sa Toro Ocampo, nawala sila. At ang natira ay yung tatlong party list. Gabriela, yung communist teachers, yung ACT, at saka itong kabataan. Bakit po? Bakit po? Ibig sabihin, marami sila. Hindi. Sumakay sila sa kampanya ni Leni Robredo. Sapagkat nung tumakbo si Leni Robredo na presidente, marami siyang natitbit ng mga kabataan. Naging popular sa mga kabataan si Leni. At yan ang sinakay nila, nakipagtaktika sila. So yung mga boto, nung kabataang party list na yun yung mga nalin lang nila na minobilize sa mga aktivista. Ganun din yung ACT teachers. No? At saka yung Gabriela. So sa madaling salita, ang namayagpag nun ay yung sectoral group na kababaihan, Gabriela, yung sa kabataan, at saka ito sa mga teachers. Kaya ako po tinatalakay yan, sapagkat baka hindi maliwanag sa mga kababayan natin yan. Maliwanag ninyo sa mga kamag-anak ninyo. Kinakailangan sa darating na eleksyon, wala nang mahalal din sa mga yan. Dapat po, ma-zero na natin yan. Balikan ko yung sabwatan sa Kongreso. Ito ay masyadong maanumalyang sabwatan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, kakaiba itong nangyari na ito. Kakaiba ito. Yung Partido Komunista ng Pilipinas, yung CPP-NPA, dito sa mga krisis na dinaranas natin. Nasaan sila? Dapat kasama natin sila dito.
nanunguna sila dito. Ano na nangyari nung nagkaroon tayo na rally sa Congress kaya lang very recently? Ine-escortan pa sila ng pulis. Nandun sila sa harap. Samantalang tayo, itong grupa na ito, nandun tayo sa malayong lugar. Kakaiba to. At ito ay nakakatakot. Ha? Sapagkat itong mga CPP, bumagsak at hindi si Marcos, manalo sila. At napakalaking panalo nila sapagkat ang objective nila, ito hindi naiintindihan ng mga congressman, ng mga tatanga-tanga, at ang iniintindi lang nila ay pera na ibinigay sa kanila. Shoutout kay Sir Raymond. Si Franz Castro, ang pera na tinatanggap yan ay ibinubod niya, ipinopondo nila sa nalalagipan nilang puwersan doon sa armed struggle. Pera natin, pera ng bayan, ang ipinatutos-tos ng mga bayanda sa mga natitira pang NPA. Gusto ba natin yan? Nakakatakot ang nangyayari sapagkat yung Quadcom o yung Quadcom committee, yung hearing nila, ay pinagsasama nila, ipinopromote nila yung insurgency, binubuhay nila yung NPA, at binubuhay nila, ipinagtatanggol pa nila yung mga drug addict. Ipinagtatanggol pa nila yung mga drug lords. So yung pinaghirapan, yung mga na-achieve nung panahon ni President Duterte na bumagsak yung mga tinatawag na mga front, yung mga armed front ng NPA sa mga kalayunan, no? Bumagsak sila. Ngayon ay nabubuhay na naman. Nabubuhay na naman. Sapagkat even ang armed forces of the Philippines, nasa kalagayan sila na napaka-uncomfortable. Napaka-uncomfortable. Ako'y natutuwa na may mga dumadayo dito. Kaya pinaniniwala na hindi tayo pwedeng gulo dito at hindi magkakagulo sapagkat nabalitaan ko na may mga nagsasalitanan, mga retired members, officers ng Armed Forces of the Philippines. Napanan ko yung kaibigan ko, si General Romy Bukis, taga-Air Force, Philippine Air Force, PMAL. Napaka-presenting tayo. Walang bahid ng korupsyon. Nagsalita na siya laban sa mga nangyayari. Kagabi yata ay nandito yung kaibigan ko, kasama ko sa Rotary.